Sabi ni Ma'am, tuturuan niya tayo ngayon ng paggawa ng compost. Oo nga, kinuwento ko nga kay nanay yung composting. Tapos sabi niya, makinig daw akong mabuti kay Ma'am. Para ganyan ang gagawin namin sa mga basura namin sa bahay. Ay, ito na si Ma'am. O mga bata, ready na ba kayong matuto sa paggawa ng compost? Yes, Ma'am! Ang una, pira-pirasuhin ng basura. Kasi mas maliit na piraso, mas mabilis itong mabulok. Pagkatapos, ilagay ito sa isang bukas na container. Mas okay na lagyan ito ng takip na screen para hindi magambala ng mga hayop. Pangalawa, diligin ang pinaghalo-halong basura. Mahalagang mabasa ito upang mabuhay ang mga mikrobyong kailangan sa pagkabulok. Pero iwasan naman ang labis na tubig upang hindi kumatas ang compost. Pangatlong hakbang, lagyan ito ng isang layer ng lupa upang hindi langawin at upang huwag mangamoy. O class, ganito lang ang gagawin ninyo ha, tuwing magdaragdag ng basura. Ma'am, madali lang palang gumawa ng abonong mula sa basura. O may paalala pa ako tungkol sa composting mga bata. Pwede ninyong haluin paminsan-minsan ng compost upang hindi ito masyadong uminit at para magkaroon ng oxygen sa mga mikrobyo. Importante ding huwag magsunog sa ibabaw ng compost upang huwag magambala ang microbial process. Ma'am, paano po masasabing pwede nang magamit na abono ang compost? Tapos nang mag-compost kapag hindi na ito mainit at humalo na ito sa lupa. Pagkatapos ng 30 hanggang 35 araw, patuyuin na lamang sa araw ang abono at pwede na itong gamitin. Easy lang palang gumawa ng compost, ano? Mabuti pa sa kalikasan. Paalam na, Tikoy. Uwi na ako. Tuturo ko na kay nanay ang paggawa ng compost. Para sa mas malinis na kapaligiran, iwasang lumikha ng basura. Mag-compost. Ang mensaheng ito ay hatid ng DENR, Environmental Management Bureau at ng 1143 DZMR. Mga mensahe at pagsasapamuhay ng mga aral mula sa Panginoong Hesukristo. Kasama mo, Pastor Jay Banzuelo sa Konektado. Mga kapatid, magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa maganda kayong katayuan ngayong Saturday morning. Tayo po'y sama-sama sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Ito po si Pastor Jay Banzuelo. At ngayon naman po, let's focus on the job at hand. Ang atin naman hong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa law of attraction. Nako. Hindi ho, walang kinalaman siguro ito doon sa tinatawag nating love, courtship, and marriage. Kasi alam ko naman na madalas pag sinasabing attraction, ang lagi natin iniisip ay yung pagkakagustuhan ng isang lalaki at ng isang babae. Hindi po yun. Ang ating gustong pansinin ngayon ay yung tinatawag po nating magnetism or charisma. Hindi ba ang ating mga buhay ay most of the time nagkakaroon po ng, sabi nga natin impression, kaya nagkakaroon po ng, nagbibigay ng special attention sa iba. Ano nga ho ba ang magiging pakinabang kung tayo ay attractive? Mamaya-maya po ay atin hong pag-uusapan yan. Pero bago po yan, ito po isang awiting handog para sa inyong lahat.
Ayan, sana po yung song na yan ay talaga pong nagbigay ng kasiyahan sa inyo ngayon ng Sabado ng umaga. At ngayon nga po parang medyo maganda-ganda ang ating kalagayan for the moment. At bakit ko sinasabi yan? Hindi niyo ba napansin ito nakaraang mga weekends ay lagi po tayong nagdadalawang isip sa kung ano ang ating sasabihin patungkol sa ating panahon. Dahil ang balita ko ay meron na naman pong parang sama ng panahon na pwede hong maranasan ang atin hong bansa. Well, yan po ay kinakailangan din natin paghandaan. Pero wala tayong magagawa. Minsan ay welcome development din yan sa mga pangangailangan din po ng pangkalahatan. Yung iba ay kailangan ng tubig. Yung iba naman ho'y nasobrahan na sa tubig. Kaya ho, sa mga areas, kung kayo po ay medyo nagre-recover pa lamang, dulot po ng mga pag-ulan, pagbaha, at syempre yung pagpuputik ng inyo pong mga lugar, ang atin hong encouragement sa inyo ay sige po, laban lamang po at sa biyaya ng Panginoong Diyos makakaahon din at magkakaroon din ng point of recovery. Well, balik po tayo dito sa ating topic about attraction. No? Ang sabi daw po, minsan yung tawag natin doon meron tayong magnetic personality. Ano po ba yung magnetism? Well, pag tinitingnan po ang ating mga siguro mga buhay, may mga times ang attractive sa mga tao ay yung looks, no? Bakit nga ho ba yung looks? Kasi nga ho, yan yung unang nakaprontay. Nandiyan din ho yung iyong pananamit. Well, of course, meron pong mga internal components that become attractive to people. Pwedeng yan yung iyong pakikisama. Yan yung iyong tawag natin dito karakter. Yan. At nandyan din yung iyong paninindigan. At yun ang ating gustong bigyan ng pansin. Bakit nga ba nagiging attractive sa mga tao ang isang taong merong paninindigan? Well, tingnan po natin ito. Ang gusto kong bigyan ng pansin natin ngayon ay yung life ni Elijah. No? Si Elijah bilang isang prophet ng Panginoon ay well-loved. Siguro in a sense, no, ng mga taong bumabasa ng kanyang buhay. Dahil ito ay nakaranas ng kanyang kapanahunan ng pag-uusig. Dahil nabuhay po ang mag-asawang King Ahab at si Queen Jezebel na worshippers ni Baal. At dahil po doon sa kanilang ginawa, maging Israel ay tumalikod sa Panginoon at hinabol po at inusig ang mga prophets ni Yahweh. Yung iba ay napatay, si Elijah ay nanatiling buhay. Ang akala po niya, nag-iisa na lamang po siya. Pero hindi niya alam na meron palang iba pa na natira kahit kakaunti. Pero ang nakakatuwa ho sa taong ito ay nandoon ang kanyang hindi pagtigil at hindi pagtalikod doon sa sinumpaang responsibilidad sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang kaharap ay royalty. Ibig sabihin kung pag-uusapan ho ang katayuang pangtao, ito'y matataas sapagkat may panunungkulan, may kapangyarihan, may kayamanan. Pero naniniwala siya sa kanyang sariling calling o yung pagkatawag at pagkahirang ng Diyos. At ito'y hindi lamang po sa bigay ng tao, ito'y bigay ng Panginoon mismo, ang Diyos na may likha ng lahat. Kaya nga ho, walang takot na kanyang sinusuwata kahit po yung maling gawa ng mga hari at ng reyna. At yun nga po ang dahilan kung bakit patuloy siyang hinahanap, hinahabol at inuusig. Tingnan po natin ang unang mga hari, kabanatang 11. Ang aking pong babasahin ay verse 9 hanggang sumusunod. 1 Kings chapter 19 verses 9 and onwards. Ang sabi po dito, pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at humayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato. Sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh.
Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng kuweba. Nang marinig niya ang tinig na nagsasabi, "Elias, anong ginagawa mo rito?" Sumagot siya muli, "Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang, malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na hari ni Nimsi, na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatay ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatay ni Eliseo. Ngunit 7,000 na sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahin. So, tingnan po natin ang description patungkol sa lalaking ito. Ang sabi nila, minsan daw meron kang makakasama sa buhay. Lalong ito'y totoo sa mahilig po sa laro, mga games, sports, lalo na sa basketball. Yun daw nakakainis kalaban pero nakakatuwang kakampi. May ganun po. Sa sobrang sipag niya, pag siya ang iyong kakampi, talaga namang ginaganahan kang maglaro. Pero pag siya naman ang inyong kalaban, sa sobrang sipag niya, nakakainis dahil ayaw tumigil. So, in a way, pagka pinag-uusapan po ang life ni Elijah, yan po isa sa mga bagay na hindi natin makakaila. May mga taong mahal na mahal siya. At may mga tao namang inis na inis sa kanya. Tingnan po natin ang ilang example. Kanina ho nabanggit ko sa inyo na ang nag-ahari noon sa Israel ay si King Ahab at ang kanyang asawa ay si Queen Jezebel. Hindi po Serena ito. Ito po yung totoong tao. At ang tawag sa kanya ni King Ahab is the troubler of Israel, noong manggugulo sa Israel. Bakit po ganun? Kasi akala nila payapa na sila. Pero pag itong taong ito ay nagsalita, pinuntahan sila, ang mga salita nito ay talagang diretsahan mula sa Diyos. At kahit hari, hindi ho siya papipigil. Sasabihin niya ng diretso kung anong mali, kung ano ang hindi nagugustuhan ng Panginoon. Kaya nga ho, maging si Jezebel, ninanais na siya po ay ipapatay. Ang mga tao naman, na mayroong tunay na pagmamahal sa Diyos, yun ay mga taong pagka nabalitaan na nandyan siya, naglalapitan at patuloy na kinikilala ang kanyang pangunguna sa kanila. At itong tao rin ito ay meron kung tawagin nating fiery passion. Yun hong passion niya na talagang kung ano ang dapat na tuparin, kung ano yung dapat na tapusin, ginagawa niya ng paraan. To the point na bigat na siya dahil nga po, ang akala niya mag-isa na lang siyang gagawa ng lahat ng ito. Pero ang isa sa pinaka hindi makakalimutan na naging sitwasyon itong si Elijah, kung hindi niyo naalala ngayon, yung sa Mount Carmel, hindi ho ba't ang mga propeta ni Baal ay nagsama-sama? At yun naman hong mga naniniwala kay Yahweh ay nandun din. Ang representative nila ay si Elijah. At maghahamunan kung sino ang makapagpapababa ng apoy galing sa langit para tupukin ang altar. At kung sino ang makagagawa nun, yung Diyos niya ang tunay at buhay na Diyos. Ang mga propeta ni Baal ay mula umaga hanggang halos hapon ikot ng ikot, wala akong nangyayari. At niluloko na nga ni Elijah. Kailangan lakasan niyo pa at baka nagbabakasyon daw ang kanilang ang kanilang Diyos. Pero nung siya na, pinabuhusan pa ng tubig yung altar. At pagka panalangin niya ay bumaba ang apoy galing sa kalangitan at yung hong altar ay natupok ng apoy. At doon makikita natin, yun hong mga kasama ni Elijah ay nagkaroon ng lakas ng loob. Si Elijah, walang problema buo na ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Ang crucial at critical, yung mga tinatawag natin parang sa politika mga balimbing. Yun bang naghihintay kung sino mananalo at doon papanig. Ayan. Wala silang malinaw na kinakampihan sa pasimula. Pwedeng si Baal, pwedeng si Yahweh.
Pero iniintay nila kung sino magtatagumpay, doon yan kakatig. Yan yung mga kung tawagin natin parang ipa. Kung saan umihip yung hangin, doon ho sumasama. Pero nung nakita po nila na yun pong altar ay natupok, lumipat na ho sila doon sa pagtitiwala kay Yahweh. Meron mang iba, may tiwala kay Yahweh, kaya lang ho yung kanilang mga kalooban nandoon ho sa side ng takot. No? Bakit ho? Kasi pagka nga naman na-discover ni Queen Jezebel at nakita na sila ay mga tagasunod ni Yahweh at natalo sila, kamatayan ho ang kapalit. No? Ayaw nila na ang kanilang mga buhay ay malagay sa peligro. Pero doon yung makikita na nung nagkaroon na ho ng pag-apoy yung altar, nanaig na sa kanila ang tapang at yung kanilang commitment. Pero mahalaga na meron po tayong nakitang tao na sa kabila ho ng pagiging delikado, ang kanyang paninindigan, hindi ho niya binitawan, hindi tumalikod sa kung ano yung alam niyang tama at totoo, at yun po hanggang sa huli ay kanyang ipinaglaban. Ano ho ang matututuhan natin dito? Well, number one, may attraction po ang buhay ng bawat tao. No? Minsan nga, may mga taong lalapit sa iyo dahil natutuwa sa iyong kapabilidad. No? May mga taong lalapit sa iyo, natutuwa sa iyong, pag may position ka, ibig sabihin sa iyong panunungkulan. So, merong level, ang tawag nila dito, the measure or level of magnetism. Malaking tanong, pag mayroong mga taong lumalapit sa iyo, anong klaseng impluensya ang iyong idudulot sa kanila? Ayan. Kasi may mga tao ho na, yun nga, nilalapitan sila ng iba, na attract sa kanilang parang leadership capability. On the other hand, pagka ang kanilang pagkagamit doon sa kanilang magagandang qualities ay negatibo, they can take advantage and they can manipulate. Yun yung malungkot. Kasi dadalhin mo sa pagkasira at dadalhin mo sa, anong tawag natin dito, sa pag-fail ang buhay ng mga tao. Pero, pag ginamit mo naman yan in something positive, at yan po ay isang bagay na iyong tinutukan para makapag-improve at makapag-influence in a good way sa buhay ng ibang tao, yan po ay napakalaking instrumento para sa kanilahong development kasi sumusunod sila sa iyo. Ayun ho. Napakahalaga nung reality niyan. Second, may impact ka sa mga tao at yung impact mo pwedeng tatlo. Ano ho? Pag ikaw ay pwedeng maka-influensya, tandaan mo pwede ka magkaroon ng impact intellectually. Yung kanilang kaisipan ay pwedeng magsuko sa mga prinsipyong iyong bibitawan. Pwede ka magkaroon ng impact emotionally. Alam mo na, mga damdamin nila ay willing na sumunod at magpasakop pa sa ilalim sa iyo. And then third, volitionally. Handa sila na ang kanilang kalooban ay talagang makiisa sa iyo, no? Gawin ang iyong iuutos o yung iyong mga nanaisin. Naalala ko, meron isang nagkwento sa akin na sa youth camp, nagkaroon po ng tinatawag nating evangelistic meeting at merong tumanggap. Yung tumanggap na yon ay hindi ho ginagalaw at kahit tatahi-tahimik siya, walang nanggugulo sa kanya, walang nangaapi, sabi nga. At pagka siya naman ho ay makulit, wala akong nagre-restrain doon sa mga grupo. Nung nag-challenge night na at yun ay tumanggap sa Panginoon. Nung nagpatotoo siya, nagulat ho sila na yung palang kanilang kasama ay fraternity leader. No, yun po ay napakalakas ng impluwensya at yung karamihan sa mga isinamang kabataan doon ay mga napasailalim sa kanya. Maganda daw yung kanyang testimony at ganito yung mga kataga. Nung siya daw ay nangunguna para sa kalokohan at sa kung mga basag ulo at kung ano paman, sumusunod yung kanyang mga tauhan. Sabi niya sa kanila, ngayon, nakilala ko na ang Panginoon. Kasama kayo dito, nakilala niyo rin ang Panginoon. Kung dati sumasama kayo sa akin at hindi kayo tumatalikod para suportahan ng mga gusto ko kahit mali, ngayon gawin natin ang tama. At ang ating unang commitment ay lagi tayong pupunta sa mga gawain. Isipin niyo yun, no? Nagkaroon ng shifting sa kanyang buhay. This time, yung kanyang magnetism o yung kanya pong charisma, yung kanyang leadership appeal ay ginamit niya para po yakagin na ang mga tao papunta dun sa maayos, yakagin na sila patungo sa tama. Kasi nga naman, totoo, kahit na ano yung kanyang gustuhin noon bilang isang leader, ay para ipakita naman, magpakitang gilas ang kanyang mga tagasunod, ay talagang willing sila to do anything
Pero ngayon, sabi nga niya, let's do it right. Let's do it God's way. At yung kanyang leadership na yun, ang laki ng naging hatak sa mga nasa ilalim niya o yung mga nasasakupan niya. Ang suwang magnetism, no, yung appeal mo is neither good nor bad. Neutral siya. Kung paano mo ito gagamitin, yun ho ang malaking hamon dito. Kung gagamitin mo ito sa hindi maganda, parang si Hitler, hindi ho ba? Ang lakas ng appeal niya. Pero during his time, he has led a lot of people na gumawa ng atrocities. No? So, yun ay isang malungkot na reality. Meron siyang charisma, meron siyang appeal, na pag pinanonood mo nga yung mga videos ng kanyang mga speeches, talagang nakaka-develop siya ng passion at na-energize niya yung crowd. Pero, na-lead din niya yung mga tao, or let's use the word, na mislead niya ang mga tao sa paggawa ng mga hindi magagandang bagay, lalong-lalo na sa mga Israelites, hindi ba? Pero pag tinignan naman natin yung mga, sabi nga natin, mga important personalities na meron din namang appeal, na ginamit nila for the good. Halimbawa, si Gandhi, ginamit naman niya yung kanyang influence para ho magkaroon ng protest in a non-violent way. So, siya po ay naging parang symbol of peaceful protest. Yan. Pagka pinag-uusapan naman po natin ang pagtulong sa mga mahihirap at lumakas yung kanyang charisma o yung kanyang appeal because of her commitment. Si Mother Teresa daw ay isa sa mga samples niyan. May mga makikita rin tayo, no, sa Bible na mga dati ay hindi pinaniniwalaan, pero as yung kanilang ministry at yung kanilang way of life ay nakita hanggang ngayon ang pagsunod, talaga naman buong mundo ang impact, at walang iba yan kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So remember, merong magnetism, merong appeal, may attraction na pwedeng taglay-taglay ng isang tao. Paano niya yung ginagamit, yun ang nagpapakita ko anong karakter meron siya. Ano po? Kaya ang sabi ho dito, ang kinakailangan nating isang emphasis ay ito. Ang nadodraw mo ng mga tagasunod ay yung kahawig mo. Yung pareho kayo ng interest, di ba? Pag isang tao, ang interest niya ay, anong tawag nito, mga kasipagan, yung mga na-attract niya ay mga taong masisipag. Pag ang interest niya ay gustong maging number one, ang na-attract niya ay mga taong may desire to be the best and to become number one. Pag ang kanyang gustong gawin ay gumawa ng kabutihan, ang na-attract niya yung may ganun ding aspiration. So most of the time, ito yan. Si Elijah po, ano ba ang kanya? Yung pag-fulfill ng kalooban ng Diyos. Yun yung kanya. Gusto niya na maipakita sa mga tao na maganap ang kalooban ng Diyos. Hindi ko yan tatalikuran. Yan ang gagawin ko. Ang mga na-attract niyang tao were also people who feared the Lord, no? Those who feared Yahweh. Kaya makikita natin, napaka-importante nung outcome na yan. Kaya yung isang makikita rin natin, hindi static ang iyong magnetism, it is dynamic because you actually use it, di ba? Ito po ay nakakatulong para ma-influensyahan ng mga tao, so you can cultivate it, you can shape it, and it can be mature. Ang ibig sabihin, yung iyong pagko-cultivate, lalo mo pang ginagamit ito para maka-influensya ng mabuti, no? Daming mga tao po who will influence other people. Ang dami ko nakita, nabasa ang biography, sila Billy Graham, for example. Yung kanyang appeal, yung kanyang magnetism, ginamit niya to lead people to Christ. Yan. Na-cultivate niya yung kanyang fear of the Lord, yung kanyang maturity. At ang ending, he was able to lead people also to that level and towards that direction. Ano po? May mga tao naman na dahil yung kanilang magnetism, they shaped it. Yun nga, nabanggit ko kanina. Merong leaders ng mga grupo dati na ang kanilang ginagawa ay hindi mainam. But then later on, ang kanila pong na-realize yung kanilang pwedeng pagkagamitang maganda ng kanilang appeal or yung magnetism nila, and this time they're shaping people to be better, no? To live lives that are good. Yan, very important yan. Naalala ko po sa ilang mga pakikipag-usap sa mga kapwa pastor who are invited by mga generals and mga officers sa mga kampo para magsalita. Ang napakaganda ay yung mga
officers, ang mga generals, ang mga leaders, yung nagsasabi na kinakailangan gawin natin ng maayos ang ating mga trabaho. Kinakailangan mahalin natin ang ating mga pamilya. Kinakailangan ay tutukan natin ang pagsasaayos ng ating mga buhay. Pagka nanggaling po sa isang commander, yung salita, kasi nga ang lakas ng kanyang impluensya, yung impact sa mga tauhan, gano'n na lang. Dahil ang laki ng kanilang respeto sa kanya, sumusunod sila. At pag siya ay nagkaroon ng makadiyos at maayos na pananaw, yung kanyang mga tauhan na i-impluensyahan niya patungo rin sa magandang direksyon. Always remember, yung sinasabi sa Proverbs 13 verse 20. Ano po ang magandang sinasabi dito? Proverbs chapter 13 verse 20. He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. So tandaan po natin, ang mga taong lumalakad daw kasama ng matatalino, tumatalino din. Pero ang kasama ng mangmang ay nawawasak. So tatandaan natin, tayo ba ay nagdadala sa mga tao patungo sa kainaman ng buhay? Huwag natin sila dalhin sa pagkawasak. Ano po? At kung tayo naman ay susunod, sundin naman natin yung mga taong may angking kaayusan para naman tayo ay madala nila sa kaayusan. Dahil nga kung mangmang yung iyong sinusundan, ang babala ng Biblia, mawawasak ka. You will be destroyed if you are a companion of the fool. So, yan po ay very clear reminders coming from God's Word. So, ito pong mga bagay na ito na atin nakita kay Elijah ay mga talagang points to consider. So mga kapatid, kung kayo po ay sumusunod because you're attracted to a person, tandaan ninyo, kinakailangan nyo rin i-filter yung reasons why you follow. You do not follow blindly. Diba? Kinakailangan eyes wide open. And of course, kung talagang maganda ang pinatutunguhan, maganda ang layunin, at may malinaw na pamantayan na nag-agree sa kalooban ng Diyos, by all means, follow, di ba? Follow. At kung yung tao na yan has a fiery passion to serve the Lord and to do His will, pati ikaw ay mahahamon katulad ni Elijah. Kahit na maraming hindi na sumusunod sa Diyos, yung kanyang mga kasamahan, yung iba pinatay na, yung mga tao nagdadalawang isip, pag nakikita siya, inuusig siya, pero nanindigan siya sa huli. Nung nagtagumpay siya, ang daming mga tao ang kanyang nadala palapit sa Panginoon. At yung iba, napagbago niya ang kaisipan. Yung iba naman ay lumabas din yung tunay na karakter ng pagtitiwala sa Diyos, pero kinailangan na ng isang taong nanindigan. At kung kayo naman po ang mangunguna, tatandaan ninyo, pwedeng gamitin ng impluensya sa dalawang pamamaraan. Huwag niyong piliin yung magpapasama sa tao. Piliin niyo yung magpapabuti sa kanila. Dahil yan ang dahilan kung bakit ka pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos ng attractiveness or ng magnetism. So, paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Iyong napakinggan ang Konektado kasama si Pastor Jay Banzuelo. Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Sa loob ng 4.5 oras, inyong napakinggan ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR. Ang himpilang ito na di-commercial ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company. Ang DZMR na may lisensya BSD 0101-2014 ay nagbo-broadcast araw